Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Jeremias 20:7-13. O Panginoon, dinaya mo ako at ako'y nadaya. Mas malakas ka kaysa akin at nanaig ka. Ako'y nagiging katatawanan buong araw. Tinutuya ako ng bawat isa. Sapagkat tuwing ako'y magsasalita, sumisigaw ako, isinisigaw ko, karahasan at pangkawasak. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay naging pagkutya at kadustaan sa akin sa bawat araw. At kung aking sasabihin, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan, waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nakakulong sa aking mga buto. At ako'y pagod na sa kapipigil dito at hindi ko makaya. Ngunit ang Panginoon ay kasama ko na gaya ng isang kinatatakutang mandirigma. Kaya't ang mga umuusig sa akin ay matitisod. Hindi nila ako madadaig. Sila'y lubhang mapapahiya sapagkat sila'y hindi magtatagumpay. Ang kanilang walang hanggang kahihiyan ay hindi malilimutan. Ipagkatiwala sa Diyos ang laban. Huwag matakot aminin sa Diyos kung pagod, nasasaktan o pinanghihinaan ng loob. Ang pakikipagbuno sa damdamin ay bahagi ng tunay na pananampalataya. Ang salita ng Diyos na ating tinanggap ay parang apoy sa ating puso. Huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti kahit sinasalungat tayo ng iba. Ang Diyos ay kinatatakutang mandirigma. Hindi natin kailangang gumanti sa mga nananakit sa atin. Ang Diyos ang ating tagapagtanggol. Siya ang magbibigay sa atin ng lakas para manindigan. Sa kabila ng luha, umasa na ang Diyos ay tapat at ililigtas niya ang buhay ng mga nangangailangan. Awit 71, 1, 2, 9, 10. Siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilib ng mga pangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, aking muog at aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, ang kataas-taasan bilang iyong tahanan. Walang kasamaang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tolda mo. Manatili sa piling ng Diyos. Ang paninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay ang palaging pakikipag-ugnayan sa Kanya, hindi lang tuwing may kailangan. Huwag kimkimin ng takot. Sabihin ng malakas sa sarili at sa Diyos, O Diyos, ikaw ang aking kanlungan. Ito ay nagpapakalma ng isip. Huwag paalipin sa kaba. Ang Diyos ay tapat. Ibinibigay niya ang kanyang sarili bilang muog para ating pagkanlungan. Kahit may panganib o problema, tayo ay iingatan at ipaglalaban ng Diyos. Ang kapayapaan ay hindi kawalan ng problema, kundi ang pananatili sa piling ng Diyos sa gitna ng anumang pagsubok. Roma 6:20-23. Nang kayo ay mga alipin pa na kasalanan, kayo'y malalaya tungkol sa pagiging matuwid. Kaya't anumang bunga mayroon kayo sa mga bagay na ngayoy ikinahihiya ninyo, sapagkat ang kahihinatnan ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Subalit ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos na nagbubunga naman ng kabanalan, ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang Diyos ang paglingkuran. Talikdan na ang kasalanan na humahantong sa kapahamakan. Magpasya na Diyos ang paglingkuran. Siya ang nagbibigay ng tunay na kalayaan at kapangyarihang mamuhay sa paggawa ng matuwid at mabuti.
Ang buhay na walang hanggan ay regalong bigay sa atin ng Diyos. Ito ay bagong buhay dahil sa bagong kapanganakan at paglalang na ginawa sa atin ng Diyos dahil sumampalataya tayo kay Kristo. Ito ang buhay na nasa kay Kristo na ngayon ay nananahan sa atin. Lubos nating isuko ang ating sarili sa Diyos upang siya ang maging lahat-lahat sa atin. Mateo 10:22, 26 hanggang 28, 32 at 33. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Huwag ninyo silang katakutan, sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag, at walang natatago na hindi malalaman. Anumang sinasabi ko sa inyo sa dilim, sabihin ninyo sa liwanag, at ang narinig ninyo sa bulong ay ipagsigawan ninyo sa ibabaw ng mga bubungan. Huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao, ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Kilalanin si Jesus sa harap ng mga tao. Huwag nating ikahiya si Jesus at ang ating pananampalataya sa Kanya sa harap ng mga tao, kahit na may mangutya o sumalungat sa atin dahil dito. Mas pahalagahan natin ang pagpapahalaga at pagpapala ng Diyos sa atin na sumusunod kay Jesus, higit sa pagkatakot na sasabihin ng mga tao. Ang Diyos ang tunay na may hawak ng ating buhay at kaluluwa. Maging matapang na saksi ni Jesus sa ating pang-araw-araw na buhay at gawain. Huwag sumuko sa harap ng pagsubok dahil Diyos ang gumagawa upang pagtagumpayan natin ito. Mas mahalaga ang pagtanggap sa atin ng Diyos kaysa sa pagtanggap ng mundo. Kahit na tayo ay dating makasalanan, tayo ay tinanggap ng Diyos dahil kay Jesus. Sa Diyos magkanlong at maglingkod. Ang pagpili sa Diyos bilang ating kanlungan at Panginoon ay nagbibigay ng katiyakan, tapang at buhay na walang hanggan, anuman ang pagsubok o pang-uusig na dumating sa atin. Ang pagsunod ay may kalakip na hirap, ngunit ang Diyos ang ating mandirigma at kanlungan na nag-iingat sa ating kaluluwa. Iwan na natin ang pagiging alipin ng kasalanan at takot sa tao upang maging alipin ng katuwiran at tapat na saksi ni Kristo. Ang pananatili sa piling ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas na huwag sumuko dahil ang kanyang pagtanggap at regalong buhay na walang hanggan ay higit na mahalaga kaysa sa pagtanggap sa atin ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli,
at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.